Isang mapagpalang oras sa ating lahat. Andito na naman ang inyong lingkod upang maghandog ng isang kwento na tsak nakapupulutan natin ang aral. Sa araw na ito, ang ating kwento ay pinamagatang Andrea. Ako po si Andrea, 22 years old, maputi na chubby, ngunit takaw tingin pa rin kapag nadadaan sa inyong harapan. Ngunit kahit na ganito ay nanggaling pa din ako sa hiwalayan matapos kong mahuli ang ex ko na may ibang kalampungan. Na noon pa man ay naaamoy ko na dahil sa mga marites ko na kasama. Ngunit ilang buwan din akong nagbulag-bulagan dahil sa nangihinayang ako sa 3 taon naming relasyon. Nakasal na nga lang daw ang kulang. Ngunit nasira nga ito nang ako na mismo ang nakahuli sa ex ko na manloloko. Kaya naman, matapos mangyari ito ay napagpasyahan ko na umuwi muna at magpahinga sa amin kasama sila mama at papa. Habang nandito ako, ay naging abala ako sa pag-move on. Kasabay ng lapang na walang humpay at ehersisyo na di mo naman alam kung nakabubuti ba talaga. Dahil lalo akong lumalakas kumain. Dahil na din sa pagkamis ko sa mga luto ni ina at talaga namang malilimutan ko ang ex ko. Maaga pa lang ay naghahanda na ako para sa pagja-jogging ko. Inat-inat muna bago magsimulang tumakbo. Ngunit ilang araw ko nang napapansin ang lalaking madalas ay nakikisabay din sa pagiging abala ko. Dahil naanito rin ako sa tapat ng kanilang bahay habang abala din sa paglilinis ng kanyang tricycle upang ipasada kasabay ang paghigop ng kanyang kape. Di ko maiwasan na mapukaw nito ang aking atensyon dahil sa kisig nito at lakas ng dating. Bago lang ito dito dahil halos lahat ng taga rito ay kilala ko na rin. Dahil dito ako lumaki at nagkaisip. Hindi ko makilala kung sino ba itong may itsurang lalaking ito. Kaya naman, di ko maiwasan na magtanong-tanong sa kapatid ko. Na kunwari ay nagtataka kung bakit nariyan siya at sino nga ba itong misteryosong gwapo. Sa aking pagtatanong-tanong at pag-iimbestiga ay nalaman ko na kinakasama pala ito ng aking kababata na si Annabel. Na di ko naman nagawang makasundo kahit na magkababata kami. Ngunit sa kanyang napiling kakaparehahin ay mukhang magkakasundo kami. Nalaman ko din na may anak na sila at ito ang nag-aasikaso dito. At paminsan-minsan ay lumalabas ito gamit ang kanyang tricycle kapag may naiiwan sa bata o minsan ay sinasama niya na ito upang malibang na rin. Madalas din ay ginagabi na ang asawa nito sa trabaho at siya na nga ang naghahatid sundo dito. At minsan ay ilang araw din itong wala dahil na rin sa trabaho niya. Kaya naman ay agad ko itong kinalimutan dahil ayoko naman na makasira ng pamilya. Ngunit may pagkakataon talaga na habang lumalayo ka ay parang tinutukso ka ng tadhana. Dahil minsang magja-jogging ako at matapilok, ay di ko magawang makalakad. Ilang minuto din akong napaupo sa damuhan at nag-aabang ng maaring tumulong. Ngunit di ko alam kung bakit sa oras na yon ay lubhang minamalas ata ako. Dahil dumalang ang pagdaan ng mga kapwa ko nag-eehersisyo. Mabuti na lang at may narinig akong natunog na motorsiklo. Kaya agad akong gumawa ng ingay upang mapansin ako. Ngunit laking gulat ko nang malaman ko kung sino itong tutulong sa akin. Ito ay walang iba kundi ang kinakasama ng aking kapabata. Ito ay mabilis na nagtungo kung nasaan ako. Kita ko ang pagkabiglaan nito nang makita niya ako na nahihirapan sa sakit ng pagkakatapilo ko. Agad niya akong binuhat papunta sa kanyang tricycle at tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Agad ko namang inilahad ang buong pangyayari.
Okay ka lang ba? Dadalhin na ba kita sa ospital? Pagtatanong nito, natawa naman ako dahil alam ko kung gaano kalayo ang ospital na tinutukoy niya. Kaya naman, nakiusap na lang ako sa kanya na kung maaari ay ihatid na lang niya ako sa bahay. Dahil sa makirot talaga ang aking paa. Agad naman itong tumugon at dali-dali nitong pinandar ang kanyang motorsiklo. Habang bumabiyahe kami, ay di ko maiwasan ang mapatingin sa kanya. Lalo akong nagwapuhan sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Na di maiwasan na magkatinginan kami dahil sa paminsan-minsan din itong pagsulyap sa akin na siya namang agad kong pag-iwas. Nang makarating nga ako sa tapat ng bahay, ay agad siyang tumawag sa amin na sinalubong naman siya ni Papa. At sinabi dito ang naging sitwasyon ko. Kaya naman dali-dali itong lumapit sa akin at dito nga ay inilalayan nila ako papasok sa bahay namin. Nang makapasok na ako, ay agad kong inalok ng bayad si Bernard. Ngunit mariin itong tumanggi at agad na tinamang nagpaalam kila Mama. Di ko na nagawang magpasalamat dito dahil sa sakit na rin ang aking nararamdaman mula sa natapilok ko na paa. Ilang araw din bago ito nagalaw ng kusa at dahil doon ay natigil ang aking balik alindog project. Kaya naman, nang maigalaw ko na ito ng maigi, ay agad akong nagplano na muling bumalik. Ngunit, nandito na din ang pagpapasalamat kay Bernard, lalo na andito na naman siya sa aming harapan at abala sa paglilinis ng kanyang motorsiklo. Kuya, maraming salamat po pala. Sigaw ko mula sa aming bakuran, mula sa kanyang kinalalagyan. Ngiti lang ang balik nito sa akin, na di ko alam kung bakit tila nakaramdam ako ng kilig sa mga ngiting iyon. Madalas na ang pagngingitian namin tuwing umaga. Na di ko alam kung alam ba ito ng aking kababata. Ngunit di ko na rin pinansin dahil paraan ko na din ito ng pagpapasalamat sa kanya. Madalas ay nakikisuyo na din ako dito na magpahatid sa bayan upang mamili. Ngunit kadalasan ay ginagawa ko lang ito upang makasama ko siya. Na parehas naming alam na yon ang ginagawa ko. Kasi nakakapag-usap kami habang nasa biyahe. Dito ko nga nalaman na napilitan siyang makisama sa aking kababata dahil nabuntis niya daw ito. Ngunit dahil sa abala naman siya, ay madalas din na di nila ito nakakasama. Di ko alam kung nagpapaawa ba ito o kung ano. Pero unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Dahil na din sa kung paano siya makipag-usap sa akin, na alam ko naman na napapansin niya ito. Kaya nang minsang makiusap ako sa kanya na ihatid ako sa bayan, kahit wala naman akong gagawin doon, ay agad siyang pumayag. Habang patungo kami ay nagtanong ito kung saan kami mismo pupunta. Ngunit nawalan ako ng isasagot at di alam ang idadahilan. Kaya po talutal ako at di alam ang isasagot ko sa kanya. Kaya naman nagulat ako sa sinabi niya dahil alam daw nito kung saan ako dapat dalahin. Nagtataka ako ngunit hinayaan ko na lang siya dahil di ko talaga alam. Nagulat na lang ako nang bigla niya itong iliko sa lugar kung saan nagtutungo ang magkarelasyon. At dito, sinulit ang bawat oras o minuto. Di ako makapagsalita ng oras na iyon at parehas kami nagtititigan na tila ay naalam kung tatanggi ba ako sa ginawa niya, ngunit walang naging baka sa aking muka. Kaya naman, lalong naging malakas ang loob niya at hinayaan ko na rin ang gusto niyang mangyari. Dahil ang gusto ko lang naman ang araw na yon ay makasama ko siya. At dito naganap ang lihim naming pag-iisang dibdib. Siya na umuwi na lang sa aking kababata
Ngunit buo ng loob niya para sa pagmamahal nito sa akin na siya namang aking ikinagagalak.